Mayong gabi kaninyong tanan, mga kapaglao, mga kaigsuunan ug happy Sabat. Ani anatakan dinhi sa second to the last nga atong mensahe sa tuwa nga Week of Health Emphasis. Sa miaging gabi, ang part 1 ni ini nga suheto may tungod sa katapusang diet o sa diet sa katapusang panahon alang sa mga katawhan sa Dios. Sumala sa gisulti ni Ellen White og kini gipamatud-an o gi-confirm sa siyensya og mga research mga kapaglaom. So ato ning sugdan mga kaigsuunan ining atong serye Transformed into the Likeness of Christ. Nga kini nga atong transformation nagkinahanglan of renewal and reformation. Nganuman niya mga kaigsuunan, a revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Tungod mga kaigsuunan, gibalik-balik nato ni sa sulod sa isa ka semana nga madaghan ang mga katawhan, nga mga Kristohanon apan taman lang sa pulong o sa pangalan mga kapaglaom. Mao ni gikinahanglan ta makonbertir ug kining atong pagkakonbertir gikinahanglan nga matransform nga kaigsuunan og mga kapaglaom. So niini nga taknaa mga kaigsunan. Sugdan nato pinaagi sa mao nga teksto nga makita sa Isaiah kapitulo 55 bersikulo nga nagaingon, "Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy?" Ngano kuno nga gastuhon nato ang atong mga salapi sa dili pagkaon ug ang atong kahago nga dili makahatag kanatong kalipay. Ingon pa niya, Isaiah, listen to me. Ingon pa niya, and eat what is good. Kauno ninyo ang maayo, and your soul will delight in the richness of fare. Mga kaigsuunan, mauni ang paghangyo sa propeta sa Dios. Ngano man mga kaigsuunan, tungod kayang nakitaan nga ang pagkamaayo sa Dios, gitagaan ta og daghan nga atong mga gikinahanglan. He provided everything. God's bountiful provision. Sumala pa sa Councils on Diet and Food, nagingon, in grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food elements that we need. So, niyanang mga pagkaon, mga kaigsunan nga gihatag sa Dios, wa nagay kulang. Di na ta magkinahanglan og bisan unsa pa. Tanan gihatag sa Dios diha sa tanom. It will come to the Lord in simplicity of mind. He will teach us how to prepare wholesome food, free from the taint of flesh meat. Kanang mga tao nga nagaingon nga, di ba may kabalo mag-prepare? Pag-ampo. Kaya ang Dios maghatag og giyanganhi kanato. Saon nato pagpreparar niining mga klase sa pagkaon nga makahatag kanatong kalipay samtang ato ni kaunon. Ingon niya, God has furnished man with abundance means for the gratification of an unperverted appetite. Timan ini niyo na, gratification of an unperverted appetite. He has spread before him the products of the earth, mga kaigsuunan. A bountiful variety of food, daghan klases mga pagkaon that is palatable to the taste and nutritious to the system. So makita nato mga kapaglaom nga makahatag kinig kaayuhan, lami sa atong pagtilaw o makahatag pagyud pagkaon sa tanan bahin sa atong lawas. So makita nato of those who are benevolent Heavenly Father, ingon pa niya says that we may freely eat. Unsa may giingon niya nga we may freely eat? Fruits, grains, vegetable, unsang klaseng preparasyon, prepared in a simple, free from spice and grease of all kind, make with milk or cream, the most healthful
diet. So makita nato din mga kaigsunan nga ang atong Dios nangitag paagi nga kita matudluan ug maangkon nato ang atong mga pagkinahanglan. They impart kini nga klase sa pagkaon. They impart nourishment to the body and give power to the endurance and a vigor of intellect that are not produced by a stimulating diet. Nga kini nga makuha nato sa mga pagkaon nga gihandam o gihatag sa Dios kanato, di nato na makuha sa mga fast food mga kaigsunan. Ug makatong makitaan, sumala sa siyensya, tanawon natog unsay ilahang ikasulti niining prescription sa Ginoo nga pagkaon para nimo ug para kanako. Ang siyensya nagingon, phytochemicals are non-nutritive compounds in plants food that may play a role in what? Fighting chronic diseases. All plants have phytochemicals according to science, and thousands of them. These compounds have a profound impact on human. Niya pa ang dugang nila gisulti. They appear to reduce the risk of disease like cancer, heart disease, diabetes, and age-related mental decline, sama sa dementia and Alzheimer's. Makita nato mga kaigsunan, dugay na giprescribe sa Ginoo, dugay na gihatag sa Ginoo, kanimog kanako. Ug karon ginakumpirma sa science. Fruits and vegetable are loaded with phytochemical compound that can help you live a longer, healthier, and a leaner, medyo sexy mga kaigsuunan, leaner life. Mga kaigsuunan, siyensya, wag yun na sipyat sa pagkonfirma. Ingong panilag, padayon sa science. Phytochemicals are also called function food. Sibuti pasabot niya na, they are the food that have a positive effect on health beyond providing basic nutrients, mga kaigsuunan. So, kini nga mga pagkaon, function food ni sila. Naghatag ni og positibo nga epekto sa atong mga lawas kay kini mutabang pagprebentar sa mga balatian, mga kaigsuunan. So, makita ninyo diha sa screen ang mga pagkaon nga mga naay mga phytochemicals. Dili nato ni mabutang tanan. Samaan ni palanglitan. Ang beta-carotenes and flavonoids, makita na sa carrot, pumpkins, uban pa ana, potatoes, apricot, grapefruits, lemon, papaya, pineapple. O kining tanan ang health benefits mga kaigsunan are all antioxidant in the body. To simplify, kanang pulong nga antioxidant, daw parehas ni siya mga kaigsuunan sa isa ka puthaw. Nga kung ma-expose sa hangin, ulan, o init, mataya na siya. Si mistruwid atong lawas, may expose ta sa mga free radicals, magtaya ang atong lawas. So aron nga di mataya ang puthaw, pinturahan manato na siya og antioxidant nga pintura. Mausab sa to ang lawas. Dili pintura nga gikan sa hardware, apan pintura nga gikan sa mga tanom, ang mga kolor og flavor sa mga prutas og mga vegetables, mga kaigsunan mo. Atong ipintura aron malikayan ang atong mga balatian sa atong mga lawas. Lycopene, naapa din na. Beta-glucan, flavonoids, niabdaghan mga kaigsunan. Ug makita ninyo din na ang mga benepisyo nga atong makuha. Niya pa mga kaigsunan ang gisulti. Nahimong nausab, it is because ang atong kahimtang tungod sa sala. Flesh of dead animal was not the original food for men. Man was permitted to eat after when? The flood. Nga naman, because all vegetable have been destroyed. Sama sa akong gisulti sa miaging gabi nga ang tubig nilungtad ibabaw sa yuta sulod sa 150 days. Ugwa na'y makaon ang tao. But the curse pronounced upon man and the earth, human nga ang tao nakasala, and every living things has made strange and wonderful changes, mga kaigsunan. Nanay ko usaban, since the flood,
the human race has been shortening each period of existence. So makita nato nga gikan sama sa atong nakita kagabi nga ang kinabuhi sa tao nagakagamay na ang iyang mga katuigan. It is because of the effect of sin. It shortens each period of existence. Physical, mental, and even our moral degeneracy is rapidly increasing in these latter days. Makita ninyo ang mga batasan sa tao karon. Kamatay dito. Krimen dito. Grabe ang mga moralidad sa mga tao karon. So makita nato, even ang atong change, ang atong taste, rather mga kaigsunan. When you know not the danger of eating meat merely because your appetite craves it, by partaking of this diet, man places in his mouth that which stimulate unholy passion. Makita ninyo mga kaigsunan, ang Diyos mo'y nagsultian inato. Unhallowed emotion fill the mind, and the spiritual eye is beclouded, for the tendency of self-gratification is to corrupt the taste and the judgment. Mo man hinungdan nga di na taganahan mukaon anang gi-prescribe sa Ginoo tungod kay ang atong mga taste bud dunay kausaban. Epek na sa sala. But salamat sa grasya sa Dios mga kaigsuunan. By furnishing your table with this kind of food, you go counter to the will of God. A condition of things is brought upon which will lead to a disregard of the precepts of God's law. So mga kaigsunan, makita nato ni ang resulta. But it is not an easy matter. Sultihan ta mo mga kaigsunan, dili ni sayon. Sa akong eksperyensya, sa akong kasinatian, it took me 2 years, mga kaigsuunan, nga malimpyuhan aning akong taste bud. It is not easy matter to overcome hereditary and cultivated tendency to wrong. Tungod kay ang tao, sumala pa ni Ellen White, sa diha nga kita nakasala, ang atong tendency is, ang atong propensity is toward doing what is against the will of God. Self is masterful and strives for the victory. But to him that overcomes, ingon pambalang kasulatan, the promise are given. The Lord presents the right way, but He compels no one. Gusto na ko ni nga klaruhon mga kaigsuunan. Ang Dios nagpakita og iyahang gihatag kanato ang giya, but never, mga kaigsunan, timan-in nato ni, never, nga iya kitang pugsun sa pagsunod. He never compels no one to obey. Mana nga dunay mga kaigsuunan nato dinha nga grabe kayo musulti mga kaigsunan nga moingon, di gani mo mag-vegetarian, dili mo maluwas. Labaw pa na sila sa Ginoo. Nga ang Ginoo never compels. Dili ta niya pugsun mga kaigsunan. But rather, He leaves those to whom He has given the light to receive or despise it. Mga kaigsunan. So makita nato dinhi nga ang Ginoo naghatag og kagawasan. Dili ta niya pugsun sa pagsunod. Apan iyang gihatag ang kahayag ngadto sa mga nakadawat, ngadto sa mga nakasabot. Anaara sa ilaha kung ila kining sundon o ini kining isalikway. But, timan ini niyo, but, their course of action is followed by sure result. Kung unsa man ang ilahang pagpili mga kaigsuunan, sa ilang mga pagbuhat, may tungod sa kahayag nga ilahang nadawat, sumala sa gihatag sa Dios, sigurado nga dunay mosunod nga resulta. Ingon pa ni Ellen White, cause must produce effect. There is what we call the cause and effect reaction. So mga kaigsunan, dili ta pugson sa Ginoo. Gihatag niya ang kamatuoran,
gihatag niyang kahibalo, gihatag niya ang kahayag, apan mga kaigsuunan, naara nato kung ato ba ng dawaton or ato nang isalikway. Siguruhon lang nato mga kaigsuunan, kay kung yun sa ang atong desisyon, there is always a cost and effect. Dunay cause and effect, mga kaigsuunan. Busa, mga ginikanan, parents have the most solemn obligation resting upon them to conform to right habits of eating and drinking. Diha pa lang sa atong mga puloy-anan, sugdan na nato, mga kaigsunan, pagtudlo sa atong mga kabataan. Set before your children, unsang klaseng pagkaon, simple, wholesome food, avoiding everything of a stimulating nature. Ang mapait usahay, kita pa nga mga ginikanan mo'y gauna, mga kaigsuunan, sa pag-impluwensya sa atong mga kabataan sa pagkaon ug dili himsog nga mga pagkaon. The effect of which a meat diet has upon the nervous children is not to make them sweet-tempered and patient, but thievish, irritable, passionate, and impatient of restraint. Maunang resulta, mga kaigsunan, kay musugot man taog sa dili, sa diha nga gihawon ang mananap, magkisi-kisi man na siya, murilis man siya og mga gitawag nato nga stress hormone sa iyang lawas. Ngayon ikaon nimo anang unura, mapil man na siya, mo ni hinungdan, mga kaigsunan, maupo na'y makuha nato sa tuang mga lawas. Virtuous practices are lost, and corruption destroys the mind, destroys the soul, and even destroys the body. Maabot ng balatian, mga kaigsunan. Inyo bang napansin karon? It destroys the mind. Gani, mga kaigsuunan, grabe ang epekto na karon og depression, anxiety sa atong palibot. Human labi na nga nakaagi ta og gitawag nato nga pandemic. Depression become widespread. Mo ni hinungdan nga atong gobyerno nagimo nagprograma alang sa mental health, mga kaigsuunan. Mga kapaglaom ato ning tagaan og pagtagad. When it comes sa ato ang religious life, is sanctified to the lower passion. Tarawan ninyo ang giingon ni Ellen White. Eating the flesh of dead animals is deleterious to the health of the body. Pagkaon kuno niining klase sa mga pagkaon, mga kaigsuunan, kini adunay dili maayo nga epekto sa atong panlawas. And all who use a meat diet are increasing their animal passion and are lessening their susceptibility of the soul to realize the force of truth. Ang kamatuuran, mga kaigsuunan, mo'y pulong sa Ginoo. Mag-anam-anam kagamay ang atong interes ni anang mga butanga. And the necessity of it being brought into their practical life, magaubos usab, mga kaigsuunan. Mo na makita po nato dinhi. Eating the flesh of dead animal has an injurious effect upon our spiritual life. When meat is made the staple article of food, kung kuno ang pagkaon niya ng klase sa pagkaon, mo'y kanunay nato nga ginakaon, the higher faculties are overborne by the lower passion. Ang atong hunahuna, madaog, mga kaigsuunan, sa atong gitawag nga lower passion o makasasala nga gana, mga kaigsuunan. These things are an offense to God and are the cause of a decline in spiritual life. Mauning hinungdan nga gakabugnaw ang atong espirituhanong relasyon sa atong Ginoo. The Lord has been teaching us. He has been teaching His people that it is for their spiritual and physical good
nga ang iyahang ginatudlo kanato alang sa ato ang espirituhanon, alang sa ato ang pisikal nga kaayuhan sa paglikay ni ini nga klase sa pagkaon. There is no need to eat the flesh of dead animals. Kung nagkinahanglan ta og nutrients sa atong lawas mga kaigsuunan, kumpleto na ang gihatag sa Dios diha sa mga tanong. There is no need. Everything is there, confirmed by science. Ningon pa niya dinhi, what we eat and drink, has an important bearing on our lives. Ang atong mga ginakaon, ang atong mga ginainom, adunay dakong kalambigitan sa ato ang kinabuhi. And Christians should bring their habit of eating and drinking into conformity with the laws of nature. Hinumduman nato mga kaigsunan, nga gikan pa sa atong pagsugod niini nga Health Emphasis Week. Kanaunay na nato ginasulti nga whatever we do all to the glory of God. We must sense our obligation to God in this matter. Numduman nato ang atong lawas dili ni ato. Tanan natong pagabuhaton, atong ihatag ngadto sa Dios ang himaya. Obedience to the law of health should be made a matter of earnest study. Tagaan unta nato nigdakong pagtagad mga kaigsuunan. Ang atong pagtuman sa balaod, labi na sa maayong panlawas, for willing ignorance on this subject is sin. Kanabitaw atong nasulti sa miaging gabi nga ignorance excuses no one. So, willing ignorance. Kanabitaw willing ignorance. Kanabitaw nahibalo na ta pero ato ra gyud naglimot-limutan. It is a subject mga kaigsuunan nga kini makahatag kanatong sala. Each one should feel a personal obligation to carry out the laws of healthful living ug ato ning makita kung unsa ka mahinungdanon ang imong lawas ug ang akong lawas. Gipakamatyan baya na sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo. Mori hinungdan nga gusto sa Dios nga maangkon nato nga matransform kita into the likeness of Christ. Ang tumungog tuyo sa Ginoo mga kaigsunan, sukad ang tao na himulag kaniya tungod sa sala, ibalik ang nawala nga image of God in man, and ang paagi ni ana nga mabalik mga kaigsunan is to be transformed into the likeness of Christ. Dili sa atong mga kaugalingon ang magbuot mga kaigsunan. Dakong pangutana karon is, to whom do we belong? Kang kinsa man ta mga kaigsunan? Many turn away from the light, provoked because of a word of caution is given, and ask, may we not do as we please with ourselves? Ingon siya, di ba namo pwede buhaton? Ang gusto namo buhaton sa among mga kaugalingon? But the question is, did you create yourself? Ikaw ba mo'y nagbuhat sa imuhang kaugalingon igsoon? Did you pay the redemption price for your soul and body? Muna nga kinahanglan nato, nga kung gusto nato buhaton ang atong gusto sa atong lawas, tubagon nato ang pangutana, did you create yourself? Did you pay the redemption price of your soul and your body? If so, kung kita mo'y nagbayad, kung kita mo'y nagbuhat sa ato ang lawas, you belong to yourself. But the Word of God declares, you are bought with a price. The precious blood of Jesus. Mga kaigsuunan, sama sa atong natun-an sa miagi. Si Apostol Pablo nagpamatuod, nga kining atong lawas, dili ni ato. Hinumduman nato, we are created by God, and because of sin, nahimulag ta kaniya, iya tanggi palit sa iyahang dugo. Busa mga kaigsunan, we belong to Him. The Word of God tells us plainly that our natural habit are to be strictly guarded and controlled.
Ang Dios nagapahimangno kanato kay nasayod ang Dios nga sa diha nga ang tao nahulog na sa pagpakasala. Kanunay supak na sa Dios ang iyahang direction. Mo hinungdan nga nagpahinumdong ang Dios nga bisan pa ang atong natural habits should be strictly guarded and controlled. Abstain from fleshly lust, which are war against the soul. Ang pangutana, shall we do this? The Word of God is perfect, converting the soul. If we diligently heed, ingumpan ni Ellen White, kung kita magmatinud, anon ragyod tagpaminaw sa mga pamaagi sa Dios, we shall be conformed physically, spiritually, into the image of God. Hinumduman nato ang atong ultimate goal is to be transformed into the likeness of Christ. Kung maminaw ra gyud ta, ingon pa niya, if we diligently heed each precept, we shall be conformed and physically and spiritually into the image of God. God requires continual advancement from all His people. Gusto sa Dios ganyang mga katawhan mutubo. Mag-anam-anam ug kadako ang ilahang pagsalig, mag-anam-anam ka-develop ang ilahang mga kinabuhi ngadto nga mahimo nang sama kang Kristo. They need to learn that indulge appetite is the greatest hindrance to mental improvement, mga kaigsuonan. Mauning pinakadako nga nagapugong kanato alang sa atoang pag-improve sa atoang mental and soul sanctification. As a people, with all our profession of health reform, too much. Indulgence of appetite is the greatest cause of physical and mental debility and lies largely at the foundation of feebleness and premature death. Intemperance begin at our table when we use an unwise combination of food. Let the individual who is seeking to possess purity of the spirit bear in mind that in Christ there is power to control our appetite. Igsoon, gusto na ko kamudadon diha kang Kristo. Kay siya maghatag kanatong kaalam. A reform in the habit of life is especially needed at this time in order to fit a people for the coming of Christ. Numduman nato mga kaigsuunan, nagpaabot ta sa pagbalik ni Kristo o garon mahimo kita maandam sa iyahang pagbalik, mga kaigsunan. Naggusto niya nga iandam ta niya pinaagi ni ining mga reform sa atong habit. The Savior Himself warns His church, take heed to yourself, lest at any time your hearts be overcharged with suffering and drunkenness and cares of this life, so that the day come upon you unaware. Mga kaigsunan, gipasidan ang tadaan. Basigon niya mo abot ang adlaw nga mubalik na si Kristo, makurat na lang ta mga kaigsunan nga wata nakapangandam sa atong kaugalingon. Hygiene reform is a subject that we need to understand in order to be prepared for the event that are close upon us. It's a branch of the Lord's work which has not received the attention it deserved and must has been lost through neglect. Mauning usa ka bahin sa buluhaton sa Dios. Usa ka bahin sa kinabuhi sa iglesia o sa Kristohanong katilingban. Nga wa kayo natagaan og pagtagad nga nag-anam-anam na nigkawala tungod kay gipasagdan sa mga katawhan sa Dios. Apan gusto na ko nga dad-on ni kaninyong tanan, mga kaigsunan. It should have a prominent place. It is not a matter to be trifled with, to be passed over as an essential, or to be treated as a jest.
If the church would manifest the greatest interest in this reform, their influence for good would be greatly increased. Mao na nga nagapugong sa atong influensya sa kalibutan, mga kaigsunan, it is because we do not, wa nato ni gitagaan ug pagtagad pag-ayo. For those who are looking for the coming of the Lord, for those who are called to be laborers in His vineyard, alang kadtong nagpaabot sa pagbalik sa Dios, alang kadtong nagtawag o gitawag nga mga magbubuhat sa yahang kaumhan. For all who are fitting themselves for the place in the everlasting kingdom, how important that the brain be clear and the body as free as possible from disease. Mga kaigsunan, mao ning handom sa Ginoo sa matag usa kanato. Gitanaw nato, mga kaigsunan, unsay relasyon sa atong pagkamadinaugon sa atong kinabuhing Kristohanon. The Spirit of God cannot come to our help and assist us in perfecting Christian character while we are indulging our appetite for the injury of health and while the pride of life controls us. Mga kaigsunan, pahimangno kini. All who are partakers of the divine nature will escape the corruption that is in the world through lust. It is impossible for those who indulge the appetite to attain to Christian perfection. Kung dili gani nato ni makontrolar ang atong gana, sama sa akong dimension sa miaging mga gabi, dili lamang gana sa kaon, gana sa trabaho, gana nato sa kanabitaw intemperate sa pagtrabaho, intemperate sa pagtulog, intemperate sa tanan. Apil ng paggamit sa mga gadget, mga kaigsunan. Makita nato nga dili nato maangkon ang Kristohanon. Hingpit nga kinabuhi diha sa Dios. Gikinahanglan nato ni ito surrender ang tanan sa Dios. Because it's only God who can fit us to heaven. Ang Dios lamang nga makahimo ka natong angayan kita sa langit pinaagi sa iyang grasya. Ang atong pagkaning kamot, dili na makahatag ka nato, mga kaigsunan. Kaya ang Dios mismo nagluwas na ka nato, ang ato lang buhaton, itugyan na nato ang tanan ug magmasinugtanon ta sa kabubuton sa Dios. This is a true sanctification. It is not merely a theory. It's not merely an emotion or a form of words, but a living, active principles, mga kaigsuunan, entering into the everyday life. In other words, kini mahimo imo og akong lifestyle, mga kaigsuunan. It requires that our habit of eating, our habit of drinking, our habit of dressing be such as to secure the prevention of physical, mental, and moral habit. Mga kabatanunan, kumusta man kamo? You are the future leaders of the church and you are supposed to finish the work. Nagkinahanglan ta nga ang atong mga kinabuhi mahimong lifestyle unta nato nagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios, dili sa estilo sa pagkanibuhi ini nga kalibutan. That we may present to the Lord our bodies, not an offering of corrupted by wrong habits, but a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Mga kaigsuunan, it is the intemperance in eating that causes so much individualism or invalidism and robs the Lord of the glory due Him. Because of a failure to deny self, many of God's people are unable to reach the high standard of spirituality He has set for them. And though they repent and are converted, all eternity will testify to the loss they have sustained by yielding to selfishness. When we say selfishness, mga kaigsuunan, morning butang nga ato ragyog kaugalingon gusto mo'y atong ginasunod, disregarding ang kabubuton sa ato nga Ginoo. Mga kaigsuunan, niining panahona, to this end, they are always feeling that they must make an agonizing struggle in prayer and tears. When this person searches the Scripture with prayers to know the express will of God and do His will
from the heart, without one reservation of self-indulgence, they will find rest. Muna assurance sa Ginoo mga kaigsuunan, maghinulsol lang ta, muampo ta, og atong susihon ang balaan nga kasulatan ug musunod kita sa kabubuton sa Dios. Maangkon nato ang kapahulayan. Hinumduman nato mga kaigsuunan ng gaingon, balaan kasulatan, come unto me, and I will give you rest. Mga kaigsuunan, gusto na ko nga ato ning makita nga ang atong kinabuhi mahimo kini nga panalangin ngadto sa uban, panalangin ngadto kanato, ug labaw sa tanan makahatag og himaya ngadto sa atong Dios. Kaya ang Dios mismo naghatag kanato og divine guidance. Kasiguruhan, the Lord will teach many of all parts of the world to combine fruits, grains, and vegetable into food that will sustain life and will not bring disease. Those who have never seen the recipes for making the health foods now on the market will work intelligently. Ang Diyos maghahatag nimo kaalam. Experimenting with the food production of the earth will be given light regarding the use of this production. The Lord will show them what to do. Ang Diyos magatudlo kanato, unsaon nato, mangayo lang tagkaniyag kaalam. He who gives skill and understanding to His people on one part of the world will give skill and understanding to His people on the other parts of the world. It is His design that the food treasures of each country shall be so prepared that they can be used in the countries for which they are suited. Mga kaigsunan mo na nga kanunay namo ginatambag kung unsa ang season nga mga prutas o mga gulay o mga pagkaon na anang panahon na mo na atong kaunon, because God provided that alang sa ato ang kaugalingon ni anang mga panahon na. So ang tawag sa Ginoo is, God is bringing us back to His original design. Again and again, I have been shown ingon ni Ellen White that God is bringing His people back to His original design. That is not to subsist upon the flesh of dead animal. He would have us teach people a better way. If meat is discarded, if the taste is not educated in the direction, if a liking for fruits and vegetable is encouraged, it will soon be as God in the beginning designed it should be. No meat will be used for His people. Invitation mga kaigsunan alang kanato, if any man will come after me, Jesus said, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Let us follow the Savior and His simplicity and self-denial. Let us live the man of Calvary by words and by holy living. The Savior comes very near to those who consecrate themselves to God. Hinumduman nato, if ever there is a time when we needed the work of the Spirit of God upon our heart to live, it is now. We need to be transformed into the likeness of God. Let us lay hold to this divine power for strength to live a life of holiness and self-surrender. Mga kaigsuunan, kung ako inyong pangutanon, sama sa akong gisulti sa miaging mga gabi, ang akong response sa mao nga pagtawag sa Ginoo, I have been crucified with Christ. No longer I that live. Dili na nga akong kaugalingon mo'y akong agdon. Si Kristo na mo'y nagkinabuhi kanako. The life that I now live in this body, I live in faith in the Son of God, who loves me and He gave Himself for me. Iya kong gipalit didto sa cross sa Kalbaryo, pinaagi sa iyang dugo. Busa ako ning ihatag ngadto kaniya. Busa mga kaigsunan nining taknaa. Alang sa atong pagtapos, gusto na ko kamo agdaon, imbitahon, sa pag-uban ka na ko samtang kita mag-aampog, magatugyan sa atong kinabuhi, ngadto sa atong Dios nga nagluwas ka nato, ngadto sa atong Dios nga nagbuhat ka nato, ug labaw sa tanan, ngadto sa atong Dios nga nagahatag ka nato atong pagkinahanglan, matagadlaw.
magaampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Nini nga taknaa salamat. Nga imong gipakita kanamo ang imong dakong gugma. Dili lamang sa pagluwas kanamo gikan sa among mga sala, apan bisan pa sa pagsustinar sa among mga kinahanglanon matag adlaw, sa among pisikal nga pagkinabuhi pinaagi sa among mga pagkaon. Salamat Ginoo sa mga giya. Salamat sa mga kahibalo nga imong gihatag sa matag usa kanamo karong gabi. Giyahi kami ug labaw sa tanan tabangi kami nga magmainasugon sa pagimplementar ni ining mga butang aron maangkon namo ang kahimsog sa among pisikal, sa among moral ug labaw sa tanan among espiritual nga kinabuhi. Panalangin ang mga kaigsuunan nga nagatanaw. Hinaot nga pinaagi niini nga mensahe, mapukaw ang among kadasig sa pagsunod kanimo ug maangkon namo ang among handom nga mahimong sama kang Kristo sa among mga pagkinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw nagapasaylo sa among mga sala. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen.